ay rated SPG. Stricto yung patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring yung masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. FPJ sa Probinsyano Bagong Yugto, March 3, 2022, episode. Mukhang umaayon na nga ang panahon sa grupo ni Cardo Dalisay at sa Task Force Aguila. Pagkakataon na nga nilang makuha ang presidente at ang First Lady. Mukhang matatapos na ang misyon nila. Makakabalik na sa mga dati nilang buhay. Ngunit walang kasiguraduhan kung magtagumpay sila sa misyon nila. Kaya di sila pwedeng maging kampante. At pag-aralang mabuti ang mga gagawin nila. Pagkaalis nila Cardo Dalisay at ang Task Force Aguila mula sa mansyon ni Armando, ay nagsalita itong Lolita. Sabi niya kay Armando, mukhang huling-huli mo na nga Armando ang loob ng mga Aguila. Napapaikot mo na sila sa mga palad mo. Kaya naman nagtaka itong Samuel. Ang sabi niya kay Lolita, anong ibig mong sabihin Lolita? Nagsalita si Armando. Di ba sabi ko sa inyo, ako na ang bahala, alam ko kung paano gagamitin sila Cardo at buong Aguila at kung paano sila pakikinabangan. Matutuloy na nga ang matagal na hangarin ng mga Task Force Aguila na makalaya ang bansa sa korupsyon nila Oscar. Masusugpo na nila ang kanilang mga kalaban at hindi lang yon. Maghihilom na rin ang bansa mula sa korupsyon na itinanim ng kanilang pamamahala. Kaya naman, ginaganahan ngayon ang Task Force Aguila. Masarap kumilos lalo na ngayon dahil may mga taong tumutulong sa kanila. Kaya naman para sa kanila, hulog ng langit sila Armando. Pinag-usapan naman nila Lucas at Samuel ang binitawang salita ni Armando na ginagamit lang sina Cardo at Aguila. Di daw ito maintindihan ni Lucas. Kaya naman sabi ni Samuel sa kanya, ang ibig sabihin, pinapaikot ni Armando sila Cardo. Tugon ni Lucas, ibig sabihin ay buo pa rin tayo, nakaisa pa rin natin si Armando. Tugon naman ni Samuel, tuso yan si Armando at mataas ang ambisyon. Gagamitin lang niya si Cardo at mga Aguila para matupad ang mga pangarap niya. Kaya naman sabi ni Lucas, ano ngayon ang gagawin natin kuya? Tugon ni Samuel, di tayo basta-basta magtitiwala dahil si Armando iniisip lang niya ang sarili niyang kapakanan. Kaya hindi tayo pwedeng maging kampante. Samantala, ginawa na ni Madam Lily ang hiniling ni Albert de Vela at ang mga Black Ops na reinstate. At inutusan niya si Mariano na kausapin si General Valencia bilang siya nga ang Commander-in-Chief. Kasi pag nakabalik sa serbisyo ang Black Ops ay malaking tulong ito para kay Madam Lily sa paghuli kay Cardo Dalisay. Samantala, sa San Andres naman ay naglakad-lakad si Oscar. Ang sabi niya, magiging mahirap ang tatahaking daan pabalik sa pagiging presidente at sa pagkikita ulit namin ni Cardo. Kailangan kong kumuha ng sapat na lakas at inspirasyon para magabayan ako at sa isang lugar ko lang makukuha yun. Kung nasa tabi lang sana ni Oscar si Aurora ngayon at kung buhay pa sana ang kanilang anak, siguradong maging masaya sila sa mga nagawa niya para sa mga taga San Andres. Nag-alala naman ngayon sina Ambo at Elizabeth dahil hindi nila makita si Presidente Oscar. Hinahanap nila ito. Ang sabi ni Elizabeth, baka nakidnap na siya. Sabi naman ni Ambo, kumalma lang ho kayo, andito lang yon. Sabi ni Elizabeth, sana walang nangyari sa kanya. Kaya naman nagtatanong si Ambo sa mga tao na nakita nilang dumadaan. Hindi nga daw nila nakita si Presidente Oscar. Si Oscar pala ay pinuntahan ang tagpuan dati nila ni Aurora sa may ilog.
At mukhang dun din ang punta nila Aurora at Mara dahil hanggang ngayon ay binabaybay pa rin nila ang daan na tinuturo ni Aurora kay Mara. Sabi nga ni Aurora, malapit na tayo. Naririnig ko na ang agos ng tubig. Sabi naman ni Mara, ngayon lang ako nakapunta dito. Paano mo nalaman tong lugar na to? Tugon ni Aurora, matagal na akong nagpupunta dito. Madalas dito na nga ako nakapag-isip-isip. Ito na kaya ang pagkakataon na magkikita sina Oscar Hidalgo at Aurora Guillermo? Ito na kaya ang hinahanap ni Oscar na lakas at inspirasyon bilang pagbalik niya sa pagiging presidente? At kasama pa dito si Mara na wala silang kaalam-alam na ito ang anak nila at buhay na buhay sa mga kamay ni Armando. Kaya ito ang pakaantayin natin sa susunod na episode, March 4, 2022. At huwag kayong bibitiw sa gumagandang kwento ng FPJs ang Probinsyano Bagong Yugto. Thank you for watching. Thank you very much.